Ikaw na po, Panginoon, ang tumutulong sa amin, nagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa aming buhay. Hanggang sa aming pagpunta dito sa iyong gawain, Panginoon, ay binagabayan mo kami, Panginoon. Binibigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. You are the goodness of God. Praise you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, oh God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have taken me to the fire, darkest night, the darkest night. You have known like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
goodness of God. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. You're so good, oh God. We praise you. We glorify your name. We glorify your name, oh God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on the knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glorify your name, O Jesus. Through the years you made it clear That the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah Yeah, oh, to be to your words contain the plan, they just could not understand. your muscles Some word was done through the the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai,
Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw ang El Shaddai, ang Diyos ng Israel, na nagpakilala sa amin sa bansang Pilipinas at ngayon Ikaw pa rin ang pinupuri, sinasamba namin dito sa bansang Hong Kong. Ngayon Lord, Wednesday Group, ang mga kapatid namin na nagmithi na laging makinig sa iyong mga salita, sapagkat ang wika mo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Pagpalain mo yung lingkod na may daluyan ng salita. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship na ito, maging ang mga nanonood sa YouTube, nakikinig, sa Facebook. Pagpalain mo rin po sila. Ito pong aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pag-ibig. Amen. Palapakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Yan. Hanggat papasok tayo sa mahal na araw, laging ang Diyos ng pag-ibig ang ating maririnig. Amen? So, ngayon naman ay dadako tayo sa part 3 ng topic about Come to Me. Dito naman ang inanyayahan ni Lord yung mga makasalanan, yung mga taong akala nila wala na silang kapatawaran, yung ang mga taong nahihiya na lumapit sa Diyos, sabi ng iba, kaya pa pala akong patawarin ng Diyos, Brad, sa dami ng kasalanan ko. Okay, sila ang inaanyayahan ng Panginoon, yung mga taong yun. So,
In Isaiah chapter, tingnan natin ang Isaiah chapter 1, no? Verse 18. Ang sinabi dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, the Lord says, now let's settle the matter. You are streamed with sin, but I will wash you as clean as now. Although your stain are deep red, you will be as a white as a wool. No, sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad sa inyo ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. You are My hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Amen. Palapakan natin si Lord. Alam mo ba kung gaano ka tanda na yung awitin na yon? 1980s pa yan. Kaya hindi nyo maririnig yan kung saan-saan. Nandun yan sa mahiwagang libro na binigay kay You are my hiding place. Sipin mo pag punong-puno ka ng problema, karamdaman, kailangan mong kapahingahan, di ka na makakatulog, malayo ang tingin, wala ka nang tinatanaw. Pero kay Lord pala mayroong kapahingahan. Amen. 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 At alam niyo kung anong hiding place na yon? Ito. Yung kung saan ang presensya ng Diyos, yun ang kanyang hiding place. The presence of God, mayroong kapahingahan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. So ngayon, magsiupo po tayo at sabihin niyo sa inyong katabi, ayos ka lang ba?
Ayos ka lang ba, sister? Amen. Amen. Alam ko isa lang ang isasagot mo, aayusin pa. Kung hindi pa ayos, aayusin pa. Kaya si Tiri hindi na magkakasakit yan. Kasi inayos na niya yung kanyang relasyon kay Lord. Amen? Amen po ba? Ano ngayon ang inaanyahan dito ni Lord? No? Lahat ng makasalanan na wala ng parang hindi na kayang patawarin ng tao, ng mundo. No? Ito yung sinasabi ni Lord, balikan ko, halik kayo at magliwanagan tayo. Isipin mo ang Diyos. Parang sinasabi ni anak, bakit nagkaganyan ka? Halika nga dito, magliwanagan tayo. Ano bang gusto mo? Amen? Kung ang Diyos na ito walang pagmamahal, ay wala siyang pakialam. No? Kaya lang dahil sa pagmamahal ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Tandaan po niyo, si Jesus hindi po siya nagkasala. Siya ang pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. No? Ang kasalanan na hindi kayang patawarin sa panahon natin ngayon ng Holy Spirit ay ang blasphemy. Kasalanan sa Holy Spirit. Pero yung kasalanan ginawa mo, kaya yung preacher natin, tinanong nung nag-aral kami nung kay Bishop, Bishop, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Bakit? Hindi ko na po nabilang yung napatay ko. Na? Dahil nung time na yon, siya ang trigger man. Lahat ng papatayin, siya ang naghuhusga. At trigger happy na po siya. Kasi yung mga taong gustong mabuhay pa nagmamakaawa, tuwang-tuwa siya na targetin. No? Ngayon, nung makilala ko si El Shaddai, sabi ng isang kapatid natin na preacher, nung makilala ko si El Shaddai, Bishop, isinuko ko ang buhay ko sa kanya ng buong buo. No? Tapos ang sabi, ano ngayon ang pakiramdam mo? Simula yung isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, nakataas ang kamay ko, Lord, pag ako'y pinatawad mo na, give me a sign na wala na po yung hindi siya makakatulog. No? Nung hindi pa siya humingi ng tawad dahil sa dami ng pinatay niya, hindi po siya makakatulog. Halos lahat, ginugulo siya ng kanyang isip, nawawala lahat, yun, hanggang sa parang baliw na siya. No? Pero sabi niya, Bishop, nung ako po, isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon ng buong buo, humika ako ng tawad na, Lord, linisin mo ang aking puso't kaluluwa, linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan, na para bagang bata ako na nagsasabi sa Kanya, ako po'y makasalanan, hindi po ako karapat dapat maglingkod sa iyo. Pero Lord, pa ko'y pinatawad mo, paglilingkuran kita. Kaya alam mo, doon siya nagkaroon ng kapayapaan, ng peace of mind, at enjoy na siya na may padala sa misyon. Sipin mo yun, naikot niya Luzon, Visayas, Mindanao sa misyon. Senior na yun. No? Ano ang sabi niya? Babawi ako sa iyo, Panginoon. Yung natira kong buhay sa mundong ito, gagamitin ko ito para paglingkuran kita. Dahil sa kapatawaran na binigay mo sa akin. Ang Diyos, kung gusto mong kausapin mo siya ng personal. Kaya ang tawag sa atin, huwag mong idamay yung ibang tao.
Ha? Kasi pag namatay ka, ikaw lang harap sa Panginoon, hindi nahaharap yung iba. The time of judgment, ikaw lang harap sa Panginoon. O, ngayon, sabihin mo sa Kanya, bakit nagkaganito ako, Lord? No? Marami pong bagay sa Biblia na ang tao gustong abutin ng Diyos. Ayaw namang lumapit sa Diyos. Kaya yung word na come to me, sabi ni Lord, lumapit ka lang sa akin, ikaw na may sakit, pagagalingin kita. Lumapit ka sa akin, ikaw na mayroong problema sa buhay, susolusyonan ko ang problema mo. Pero bakit hanggang ngayon nanatili ka sa kalagayan mo? Kasi ayaw mong lumapit sa Panginoon. Kaya ito yung topic natin, part 3 ng About Come to Me. Halik kayo, lumapit kayo sa akin at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong mga kasalanan, kahit kayo'y marumi pa sa kasalanan at ang iyong katauhan kasing itim ng alkitran, gagawin kita katulad ng niebe, katulad ng yelo, ganun magiging puting-puti ka sa kaputian. Amen po ba? So brothers and sisters, ito po ang tandaan natin. Ang Diyos naghihintay lang sa atin. Pero kung ayaw mong lumapit sa Kanya, hindi Kanya pipilitin. Dahil meron siyang binigay na freedom of choice at free will. Amen? Diba? Kaya pag inawit, alam mo ba yung umawit ng 1980? Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago, kamunduhay takwil mo na, at lumapit sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga nangyayari? Pangitaing nagsasad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayaman ang makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa na mamatay ka na. Kasi wala nang pag-asa pang magbago yung taong namatay na. At walang namatay na pinayagan ng Diyos na bumalik para magbago. That is the last chance sa panahon mo ngayon na buhay ka pa, pwede ka pa magbago, kausapin mo ang Diyos. Amen po ba? Husgahan ka man ng mundo. Ang Diyos hindi kanya hinuhusgahan. Ang sabi ng pangalan ka, halika kayo, magliwanagan tayo ng dalawa. Ha? Anak, halika nga dito. Magpaliwanag ka sa akin, bakit nagawa mo yun? Ha? Yan. Lahat ng bagay sa mundo may dahilan. No? Pero yung dahilan na yan, dapat alam din ng Panginoon. Amen? Yon. So ngayon, sinabi ni Lord, the Lord says not let settle the matters. So, gusto niya makipag-settle ka? Halika nga dito. Paano mo nagawa ito? Bakit ginawa mo to? Yun lang ang tanong yan eh. Parang yung bago pala ako sa Biblia, ang binigay sa amin ng
professor namin, why you are here in this world? Bakit nandito ka sa mundong ito? Natanong mo na ba ang Diyos yan? Lord, what is your purpose? O ano mong layunin mo? Bakit nabubuhay ka sa mundong ito? Ha? Pag nasagot mo yan sa Panginoon, nako, hayahay ang buhay mo. Amen? Okay. Ang sabi po dito, come to me. Ito na. How many times in the Bible did Jesus says, come, follow me? Isipin mo, dami pala to. Jesus said, follow me. 13 times. O isipin mo, 13 times in the gospel, He didn't say, come and believe in me. Anak, maniwala ka sa akin. No? Believe in me. Huwag ka maniwala dyan sa iba. Huwag ka maniwala kay Satanas. Ang alok ni Satanas, anong alok niya? Kung ako'y sasambay mo lang, bibigay ko sa iyo ang kayamanan sa buong mundo. Sabi ni Jesus, Satanas, sinungaling ka. Yung pinamimigay mo, hindi naman sa iyo yan. Yan ay gawa ng aking amang nasa langit. Amen? Tapos sabi ni Satanas, ha? Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Sabi ng Panginoon. Hindi lang sa tinapay, nabuhi ang tao. Ano may nabuhi? Nabuhay. Kundi sa pulong sa Ginoo. Ano yung pulong sa Ginoo? Salita ng Diyos, hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Iyon. So, ang lahat, kaya sinabi ni Lord, believe in me. Kaya yung salitang follow me, said follow me, ay 13 times na sinabi ni Lord. He did not say, come and believe in me. Some, more many, are on the wrong road. Ang daming mga tao. Iba ang daan na kanilang dinadaanan. Kasi hindi sila nagtatanong. Alam mo ba, ang taong naliligaw, ang solusyon lang magtanong ka. Amen? Kasi kung hindi ka magtanong at wala kang alam, patuloy kang maliligaw ng landas. Pero pag nagtanong ka, para yung isang probinsyanong pari na destino sa Quiapo, naligaw siya. Doon siya napababa sa Buendia. Sabi niya doon sa magtitinda ng sigarilyo, Totoy, saan ba ang papuntang Quiapo? Sabi niya, dito, Brad. Hindi niya alam na kuwan pala yun. Pari. Bisayag dako, hindi alam Manila. Baybayin mo lang ito. Sir, pag may makita kang krus doon sa Manila, yun na yung Quiapo. Tuwang-tuwa namin pare, anak, halika. Yamang tinuro mo sa akin ang daan patungo sa Quiapo, ituturo ko ang daan sa iyo patungong langit. Sabi ng titin sigarilyo, wag na po. Kung daan papuntang Quiapo, hindi mo alam, yung pa kayong daan papuntang langit. Tawa yung, Bakit nagtatanong? O bakit ang tao takot mamatay? Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta, sa impyerno ba o sa langit. Ang taong alam niya na pag namatay siya papuntang langit, hindi siya natatakot. Amen po ba? Yun. Yun ang gusto ng Panginoon. Sabi niya, follow me. Huwag kang sumunod sa iba. I am the way. Ako lang ang daan, anak. I am the truth. I am the life. And no man come to the Father except through me. Ako lang. Believe in me. Amen?
Kaya nung ako mag-decide 1985 to serve the Lord, and Lord, here I am to answer your call. Hindi po ako nagdadalawang isip na masumunod sa Panginoon. Kahit saan ako destino, napuntahan ko na yung pinakadelikadong mga lugar. Yung Capiz, ako nag-open yan. Wala namang aswang doon. Sa Bohol, nagkabuhol-buhol kami. Bakit? Nandoon na encounter namin ang katutak na mga antingero at mga mangkukulam. Sa Siquijor, Dumaguete, itong huli lang. Noong April 2000, noong April? 2000 na yun, 24? Doon. Sa Israel, bumababa yung mga missiles. Pero bakit di ako natakot? Bakit matakot ka? Kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, wala kang dapat ikatako. Everything is under control by the power of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Sabi niya, come and believe in me. Ito yung sinasabi, many are on the wrong road. Ano yung wrong road? Mali ang kanilang daan. Landas. Baka nandoon sila sa dating daan. Sabi naman ng iglesia, ito ang tamang daan. Alam mo ba na pinag-aawayan yan sa TV ng dalawa? Ni Soriano at saka ng iglesia. Sabi ng iglesia, ito ang totoo, ang tamang daan. Sabi naman ng iglesia ni Kristo, ito ang tamang daan. Ay lumabas yung isang congregation, ito, sarado na ang daan, ako na ang inyong dadaanan. Kaya inangkin na ni Kibuloy na siya na ang Mesiyas. Amen? Don't touch the glory of the Lord. He's not joking. Huwag mong galawin yung glory na para lang sa Diyos. Igalang mo ang Diyos, mahalin mo siya, at tiyak yun, maganda ang kahinatnan ng buhay mo. Amen? Amen po ba? Sabi nito, believing in the right God. Believing in the right God. Ano yung wrong God? Yun po yung mga idolatry. Hindi totoong Diyos. Ang Diyos natin ay totoo. Namatay siya. Sa ikatlong araw muling nabuhay. Kung ang Kristo natin, kaya nung mapuntahan ko yung libingan ni Kristo muling nabuhay siya, doon ako nakaniniwala. Thank God. Kasi ang mga libingan ni Hitler, sarado pa. Libingan ni Princess Diane, sarado pa. Libingan na malalaking tao sa buong mundo, lahat ng libingan, sarado pa. Nag-iisang libingan lang ang bukas. Ang libingan ni Jesucristo. Dahil siya lang ang muling nabuhay, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Yon. So sabi dito, we must preach a full gospel of repentance. Yan. Repentance. The importance of repentance, the one step, unang hakbang to go to eternal life is repentance. We cannot save without repentance. Kaya si St. John the Baptist, ang sigaw niya, repent and be baptized. Saan ka makita preaching sa lang topic? Kung kami dito, iba-ibang topic. Si Juan Bautista, ang topic niya isa lang repentance. Kasi without repentance, we have no salvation. Pag hindi ka magsisi, hindi ka talaga maliligtas. So ang unang hakbang, sabi dito, repentance. This young man was shot to kill, but brought back to life by Jesus. Alam mo, may mga pagkakataon, no?
mayroon nga kaming isang kasamahan na namatay na. Pero binalik siya ni Lord. Nung siya ay tatadtarin na doon sa tungtuang mga embalsamador. Alam mo bang embalsamador? 1 year ako sa St. Luke's. Naghihingalo pa lang yun. Tumatawag na, ito, malapit na to, malapit na to. Nag-aagawan ang mga punerarya. Isipin mo, naghihinga ka pa, may tumatawag na ito, malapit na to. Kasi ang laki ng komisyon dyan. Ha? Kasi nagkukomersyal dati ako ng kabaong. Hindi ko lang mabanggit sa radyo eh. Pero nagtumutulong siya sa programa ko sa Jesus My Friend, kumari ko. May sarili siyang punerarya. Kinuwento sa akin, alam mo ba, pare, hindi ko lang may padasal na punerarya negosyo ko. Baka matakot yung ibang kasamahan ko. No? Actually, ang punerarya, may mga ahinti sila sa mga ospital. Minsan na ang ahinti nila, nurse at doktor. Lalo pag mayaman yung mamamatay. Ito, malapit na to, malapit na to. Ha? Nagkataon yung isang preacher natin, sinabi ng doktor, dali na sa morgue yan, patay na yan. Dineclare na ng doktor na bago dumating sa ospital, patay na. Tapos sabi, anong patay? Bakit buhay pa ako ngayon? Hawak-hawak niyang katawan niya. Katawan. Nung tiningnan niya, yung katawan niya nakahiga na. Kaya yung resurrection, yung tayo pag namatay, may umaalis sa ating katawan na hindi na nabubulok. No? Kaya lang, nung tiningnan niya, kasi pag dinala na ng imbalsamo, sigurado kakatayin na yan. O paano ka pa mabubuhay? Kung wala ka ng dugo, wala ka ng, yung liig mo, butas na. Nakikita ko po yung pag-imbalsamo. Kasi may preacher tayo dati, ang trabaho niya, imbalsamador. Matindi. Sir, parang baboy wala na po kaming takot niyan kasi patay na yan eh. Sinisip-sip yung dugo. Dito yan sa lalamunan sa kwan mo. Bibiakin nila yan lahat. No? Kailangan walang matirang dugo. No? Yung mga namamatay. Ito na. Sabi niya, naku Diyos ko, patay na pala ako. Ito siguro yung pinangangaral ko na mayroong resurrected body. Kaya lang sabi niya, wag muna Lord. Pero hindi siya nagdadasal. Yung isip niya yung tinuro ko sa inyo, na power of mind. Sabi niya, paano yung mga anak ko maliit pa? Hindi kaya ito ng asawa ko, wala kaming source of income. Pero ang isip niya ang nagsasalita. The power of mind. Alam mo, sabi, bumalik ka sa katawan mo. Alam mo, bumalik siya sa katawan niya, dito siya dumaan sa bunbunan. Nung gumalaw, anong sabi ng embalsamador? Dok, buhay pa to. Kung nakatay na yun. Di ba? Yung kinukwento ko sa inyo, ano yan? Realidad yun. No? Kaya sabi niya, totoong may eternal life, totoong may resurrective body na bukod doon sa katawan natin na inatake ng diabetes, arthritis, inaatake ng iba-ibang sakit, may sarili tayong katawan, yung katawan na pareho din sa katawan mo. Pero grabe ang isip mo. Hindi ka na kailangan magdasal. Kasi sa langit wala nang nagdadasal doon. Pag inisip mo nga, nasa Amerika ka, walang eroplano, nandun ka na sa Amerika. Amen? Yun. Sabi niya, ito lang masasabi ko sa kapwa ko preacher.
wag na tayong magbiro sa paglilingkod sa Panginoon. Totoong may buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? O nang binuhay siya ng Panginoon, hanggang ngayon, nasa mission siya ngayon. Ha? Huwag mong hintayin na nakahiga ka na bago ka magsisi. Amen? Yan. So number 2, where did Jesus say, I will come to you? Ha? I will not leave you as orphan. I will come to you before long, but you will see me. Because I live, you also will live. Ah? Sabi ni Lord, nandyan na ako sa iyo. Ah? Hindi mo na ako kailangang hanapin. Because you are the temple of the Holy Spirit. Nandyan na siya sa iyo. Amen po ba? Ngayon, paano sasabihin ng iba na malayo ang Diyos? Ang Holy Spirit, yan na naninirahan sa puso mo. Kaya, itong kwa na ito, sikapin nyo makaating kayo ng CLSS, yung Catholic Life in the Spirit Seminar, itong April. Pakinggan nyo sa announcement. Doon nyo malaman kung gaano kahalaga ang Holy Spirit sa buhay ng tao. Amen? On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me. Hallelujah. And I am in you. Sa mga panahon na yun, malalaman ninyo na kayo'y suma sa Ama at ang Ama suma sa inyo at ako'y suma sa inyo. Jesus is in you and Jesus is in me. Amen? Isipin mo, kaya nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Oh. Kung nalilisik ang mata yun, I can see in you si Satanas. Pero kung nagsisikislap ang mata mo, punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal. At kahit sinabi ni Lord, love your enemy, sa halip na magalit ka sa iyong kaaway, nahahabag ka, naaawa ka sa Kanya. Dahil gusto mo siyang abutin upang makilala din niya ang Panginoon mo. Amen? Amen po ba? Yan. Kaya yung sinabi ko noon na yung nagbayad ako ng utang, 2 years, hinabol ko pero hindi ko papatayin. Hinabol ko siya at sabi ko, Sister, thank you ha, bayad na po yung mga utang mo. Kasi ang binayad niya yung cheque ko. Nung blank check, nilagyan niya ng mga amount, binayad niya sa lahat ng utang niya, di ako ang nademanda. No choice, kundi ako magbayad. No? Kaya yung pagkakamali mo, huwag mong ipapanagot sa ibang tao. That is your responsibility. Sinabi ng bangko, bawal ang magpahiram ng cheque. Kaya noon, I hate cheque. Pag nakita ko yung cheque, parang ano na ako eh. Amen? Kasi malaki ang responsibility. At saka, wag na wag kayong mag-garantor. Pag nag-garantor ka at hindi ka nagbayad, ikaw ang sisingilin ng pinagkakautangan mo. Amen? So, igagarantor mo si Jesus. Palapakan natin si Jesus. Amen? Yan, ha? So, anong sinabi ni Jesus? Ulitin ko, sa ating pag-aaral ay ilang beses yung Jesus said, follow me 13 times. No? Ngayon,
Sabihin ko sa inyo, ilang bisis binanggit sa Biblia ng the word promises. Siguro hindi kayo makakuha na. Ang dami naman yan sa Biblia. Yes. From Genesis to Revelation, more than 33,000 promises of God in the Bible. Pero bakit ang daming pangako ng Diyos hindi nangyayari sa buhay mo? Kasi hindi mo kasama ang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, lahat ng pangako niya, ibibigay niya sa iyo. Amen? Amen po ba? Yon. Ha? Pangako ni Lord, I am with you. 2 or 3 and gather in my name. Nandiyan ako sa inyong kalagitnaan. O ilan ang taong naniniwala dyan? Ha? Dapat ikaw na pinag-arian ng Diyos, matibay ang paniniwala mo, Lord, di ako nag-iisa. Pag nasa panganib ka, sabihin mo, Lord, di ako natatakot. Bakit matatakot ka? Ang pinakamalakas ay kasama mo. Ang may likha, the creator of the universe, hindi zero mention, kundi 100% mention. Thank you, Lord. I am with me. Kasama kita. At kapag kasama mo ang Diyos, I believe it, pag samasamahin man lahat ng demonyo sa impyerno, hindi mananalo sa iyo. Kaya ang tawag ni Lord sa atin, you are more than conqueror. Ang mga manananalig at sumampalataya sa Panginoon, tawag ng Panginoon dyan, kayo higit pa sa mga mananagumpay. Bakit? Ha? Alam mo ba kung sinong kasama natin? Nag-champion na siya sa labanan. Yung laban ni Satanas at ng Diyos, nagtagumpay na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Satanas, ayan, talo na ang kalaban ko, yan, pinako na, namatay na, inilibing na. Kaya nagulat si Satanas. Maganda awitin ulit. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Alam ang prayer meeting namin nung una, dalawa lang ang alam naming worship. I love you, Lord. Sus, araw-araw, I love you, Lord. Sa healing, He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. No? Tapos yung awitin kanina, you are my hiding place. Bakit ganun na lang ang mga Kristiyano? Kasi kung may relasyon ka sa Diyos, automatic you are the protected of Christ. Sabi ni Lord, hindi kita pababayaan. Ang laban mo ay laban ko. At sabi ni Lord, nagtagumpay na ako noon pa 2,000 taon ang nakakaraan. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen po ba? Okay, ito na. Oh, did Jesus say, come, follow me too? In John 1:43, the next day, Jesus decided to go to Galilee and found Philip and said to him, follow me. Sino si Felipe? Ako kasi, itong Galilee, napuntahan ko na ito. Ang tawag po dito ay Sea of Galilee. At ang town ni Jesus nakalagay doon, the town of Jesus is the town of Capernaum.
na kung saan diyan lumaki si Pedro. Diyan sila mangingisda. At diyan din umakyat si Kristo, diyan din siya. Tinawag niya ang mga alagad. Nung sila'y binagyo sa dagat, tumatawid sila doon sa Tiberias o kung saan-saang lugar. At kapag pumasok yung tubig alat, ay sumasalungat sila dahil ang Galilee hindi po tabang lang, kundi magkasamang dagat. Sea of Galilee at tawag doon. O ngayon, sino yon? Si Philip, nung makita ni Jesus, sabi niya, okay, Philip, come and follow me. Ang mga disipulo ni Kristo, iba-iba po yan. May first batch, second batch. Sino yung first batch? Yung grupo ni Pedro. Si Juan, Santiago, si Andres. Magkasusyo sila sa negosyo yun. Sila may-ari na malalaking lambat doon sa Galilee at sila rin ang pinakamahusay na fisherman sa buong Galilea. Kaya well-known po yan. Ang bayan ng Capernaum ay bayan po ni San Pedro Apostol. Ginawa na lang the town of Jesus kasi headquarter ni Jesus yung Capernaum. Doon siya nakatira sa bahay ni Pedro kasama ang 12 apostol ng 3 years. Kaya lahat ng mga may sakit doon pupunta sa Capernaum. Lahat ng mga humingi ng tulong, isipin, layo-layo ng Caesarea, mga ngabayo pa yung kapitan ng Romano papuntang Capernaum. Kaya sikat na sikat po yung Capernaum. Ay gilid po yan ng napakalawak na lawa ng Sea of Galilee. Ngayon, ito naman, si Felipe, ang inakay niya, si Nathaniel. Para malaman niyo yung, sabi ni Felipe, may nakikilala ako. Isa siyang mabuting tao. Si Jesus na taga Nazaret, ipakikilala ko siya sa iyo. Anong sabi ni Nathaniel? Ano? May mabuti ba sa Nazaret? No? Sabi ni Felipe, mayroon. Partner, kapatid, mayroon. Si Jesus na taga Nazaret, isa siyang mabuting tao. Ngayon, nung nandoon na sila, pinakilala na ni Felipe si Nathaniel. Anong sinabi ni Jesus? Nathaniel, nakita na kita. Sa puno ng igos. Isipin mo, nagulat si Nathaniel. Hindi kayo lang tayo nagkita. Bakit nakita mo na ako? Doon mo malaman. Kaya nung mag-aral kami sa Christology, si Jesus 100% tao, si Jesus 100% Diyos. No? Kaya doon naniwala ngayon si Nathaniel. Sabi niya, sige, sasama na ako sa inyong paglilingkod kay Jesus. I follow Jesus. Kaya tuwa yung awitin pagod. I will follow you. Kay Sister Cindy, I will follow you. Kaya lang mayroon, ano yung panalo ni Estela? Luya. Akala ko nga may luya yun. Nanalo kaya si Estela. Tapos, niyaya kami ng Starbucks. Yan. I will follow you. Doon nangyari yon. Tinabi ni Nathaniel, sige na, alam ko na ikaw ang Mesiyas. Susunod na ako sa inyo. Sabi ni Felipe, sige, may akay na ako. Isa pa lang, si Nathaniel. No? Kita mo yon? No? So doon natin makikita, no? Sabi dito, decided to go to Galilee, he found Philip and said to him, follow me. Si Jesus yun Tapos extended an invitation to follow
to every single kind of person, imaginable, rich people, poor people, people who were spiritual, people who weren't spiritual. Na? So dito makikita natin, mga kapatid, na ang sabi dito, follow to every single kind of person. Na? Totoo yon, na lahat na nakakilala kay Kristo, yung iba ayaw na mag-asawa. Yung iba ayaw na rin mga madre. Kaya single ano sila? Ang tawag nun, may kabanalan, single ano sila? Ano? Yon. Wala na silang gana mag-asawa kasi natagpuan na nilang pinakagwapong lalaki. Pinakamabait na lalaki na hindi sila lulukuhin. Jesus Christ. Amen po ba? Yan. Oh, sabi dito, rich people, poor people, walang pinipili dito kung mayaman ka o mahirap ka. No? Anong sinabi ng Panginoon doon sa mayaman? Oh, binta mong ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Kailan anong sabi ng mayamang binata? Ano ka? Hello? Pinaghirapan ko to. O, umalis yung mayaman, tumalikod. Kinalabit naman ni Jesus mga, tingnan niyo, halika kayo mga lagad. Tingnan niyo yan. Napakahirap pumasok sa paghahari ng Diyos ang mga mayayaman. Pero, hindi po sinabi na hindi makapasok, mahirapan lang sila. Bakit hiningi ni Lord? Binta mo. Pero alam mo mga argumento doon? Sabi ng mayaman, sabi ni Jesus, oh, sinunod mo na ba lahat ng utos? Lahat ng utos? Ano sabi ng binatang may? Lahat perfect, Lord. Kala niya matutuwa sa kanyang Diyos eh. Sabi ni Lord, isa pang kulang sa iyo. Kuripot ka. Hindi ka namimigay. Binta mo ang ari-arian mo. Hindi niya magawa yon. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka gumawa ng masama, okay yun. Pero kung wala ka namang ginawang mabuti, pareho lang pala yun. Equal lang. Kaya hindi pwede sabihin mo, total hindi naman ako nag-agrabayado ng tao. Ang tanong, may natulungan ka ba? Wala. May mga tao bang nangangailangan, binigyan mo? Wala. Kasi nabubuhay ka lang sa sarili mo. Kaya yumaman ka, ang tawag sa iyo, self-righteous. Yung mga self-righteous, akala nila, banal sila, akala nila, ano na sila, ligtas. Pero hindi totoo yun, hindi ka pa ligtas. Amen po ba? Mga spiritual people, yung mga, kunwari, na sila ay born again. Kung ikaw ay pinagharian ng Diyos, dapat, ang lifestyle mo parang si Kristo. Born again ka nga, sama naman ang ugali mo. Ano yun? Ang isang totoong ipinanganak na muli, marunong magpakumbaba. Marunong umamin ng pagkakamali. At ang taong yan ay mabait, matulungin, mahabagin. Yun ang tunay na pinaghaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Hindi yung congregation na makapagliligtas sa iyo. Ang makapagliligtas sa iyo, yung relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Kaya nung ako sa Baptist noon, nandun pa yung mga pinsan ko. May mga pinsan ako obispo sa Baptist Church, pastora. Bakit umalis ako doon? Kasi, ay nako, pinsan, hindi kayo maliligtas dyan. O, ganun ba? O ngayon, naniniwala na siya. Dati, tagahakot lang ako ng tubo. Totoo tuloy yung sinasabi ng isang preacher, tatay niya, tandaan niyo itong mga anak. Kahit gaano kaganda sasabihin mo, pag mahirap ka, walang maniniwala sa iyo. Pag mayaman ka, lahat ng sinasabi mo, paniniwalaan ka. Aba, nung naka-Amerikana na ako, nanonood sila sa Channel 13, si live, ay abaw si Tuto Hernan. Dati, kargador ng tubo ngayon. Kasalita na sa TV.
O, naniwala na sila. Amen? Sa totoo lang, totoo yun. Kahit gaano kagandang sasabihin mo, pag mahirap ka, walang maniniwala sa iyo. Tawa si Dunya Ratcho. Totoo yun. Pero pag mayaman ka, hindi ka pa nagsasalita, naniniwala sila sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Tanda mo yan, Jeffrey. Woo! Ito na. Huli na tayo. What are the 7 principles of seeking God? Alam mo, tinatansya ko lagi. Okay. Number 1, provide believers with practical tools, benefits created as seeking God lifestyle. Okay, ito na, God lifestyle. Curriculum that works through 7 principles of seeking God. This principle include number 1, humility through fasting. Bakit nagpa-fasting ang mga tao ngayon? Dahil mahal na araw. No? Bakit nagpa-fasting si Jeffrey? Hindi siya kumakain ng karne. Puro gulay lang at prutas. Kasi gusto ni Jeffrey magiging banal. Amen po ba? Hindi ka magiging banal kung wala yung spirit of humility. Ibig sabihin, pagpakumbaba mo sa Panginoon, ako'y tao lang, nagkamali rin. Pero hayaan niyo, Panginoon, sa pagpapasting ko itong mahal na araw. Alisin mo po ang aking pagkukulang. Amen? Number 2, principle of seeking God is prayer. Prayer is our communication to our God. You talk to God, okay, go to the place and talk to God. Amen? Ang prayer ay pakipag-usap sa Diyos. Tandaan mo, hindi lang ikaw nag-iisa. Pag tinawag mo ang Diyos, sabi ng Diyos, ililigtas niya lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos. Amen? Number 3, immense intake of the Word of God. Yan naman ang Word of God yung pinakinggan ninyo ngayon. Yung salita ng Diyos na inyong napapakinggan, siya po yun. Yung Diyos mismo. John 1:1, sa pasimula pa naroon ang salita kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya galang mo yung salita ng Diyos. And number 4, principle seeking God ay community. You are under the community of El Shaddai. Community. Kailangan maging loyal ka doon sa community mo. Huwag kang palipat-lipat ng samahan. Kasi ang bawat samahan mayroong pastol. Pag iba-iba ang pastol, magugulo ka. Sabi ng isa, Brother Bay, nung ako'y dumadalo lang sa El Shaddai noon, mayroon akong peace of mind. Ngayon po, nakuguluhan ako. Bakit? Minsan dumadalo ako doon kay Kibuloy, ibang aral. Minsan dumadalo ako doon kay Villanueva, iba rin. Dumadalo ako sa dating daan, ako, iba rin. Tapos, nagulug-guluhan na ako, brat. Hindi ko na malaman kung sino nagsasaba sila ng totoo. Kasi nga, iba-ibang pastol. Umatid pa siya kay Id Lapis. Narito ka na sa pulpit, naroon ka pa sa Lapis. Para magkaroon ka ng peace of mind, isang community lang ang paglilingkuran mo. Isang community lang ang pakikinggan mo. Iisang pastol, iisang tupa. Amen? Kayo man nagyaya sa inyo dyan, uy, ating ka naman sa amin.
Pareho din yun. Hindi yun, hindi pareho yun. Amen po ba? Number 5, repentance. Yan ang sinasabi ko, repentance. Number 6, obedience. And number 7, perseverance. Magsitayo na kayo. Yan ang principles. Sabi dito, 7 principle of seeking God. This principle include humility and true fasting. Number 2, prayer. Number 3, intake the word of God. And number 4, community. Number 5, repentance. Number 6, obedience. And number 7 is perseverance. Hallelujah, Jesus. Tugod ang aking puso sa iyo, Panginoon, ay makalay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka Ngayon at Tugon ang aking puso sa iyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. gusto po namin, Lord, mapalapit sa iyo. Gusto po namin maramdaman ang iyong pagmamahal na walang kaparis, walang katulad. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na kahit malayo sila sa kanilang pamilya, naramdaman nila na mayroong nagmamahal sa kanila. Ikaw po yun, Panginoon. Pagpalain mo rin lahat ng mga nanonood sa YouTube
nanonood sa Facebook, ano man po ang kanilang pinagdadaanan, katayuan sa buhay, tulungan mo po sila, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng buhay namin. Ito'y aming samantalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless! Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Siyang nakahangad ng pagkupkob ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong kantahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa oma ng bida, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lil ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawaing biglaang paglusog pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salop pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamamang araw kung dumating. Kahit mabuwas sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng mapatay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunoy iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darata. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayog ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa matong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyong ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kilala. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuluhan. Aking liligtas ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko gagantipalaan ng mahabang buhay, at ang natitiyak na ang tatamuin sila'y kaligtasan. Maaari ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaari magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupang ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandaling ang bayan ito ng aking pinili ay mapakumbaba, manalangin,
Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Santo, God bless us always. See you next Wednesday. See you tomorrow. Thank you, Lord. See you next Wednesday, everyone. God bless.